Kapag may magnet tayo, mas madaling magtanggal ng mga bearing. Ayan. So napakarumi na niya kaya hindi siya umiikot ng maganda. Ang bearing ay okay pa. Walang mga tama yan, makikinis yan. Ayan. Tapos iko-contra nyo yung dalawa and then iikutin ninyo. Ayan, ganyan. Ituro ko po sa iyo step by step at paano na rin ito i-repack. Paano daw magtanggal ng front hub na BMX, yung nakatornilyo daw yung kanyang axle. So ibig sabihin ganito po yung inyong axle. Ayan. So ayan, ituro ko po sa iyo step by step at paano na rin ito i-repack. Ang mga bike kasi kapag kumakalog na ay kailangan nyo ng i-repack. Ibig sabihin, meaning nun, maluwag na yung axle sa loob, kawang na yung ating bearing sa loob, maluwag na siya, kumakalog na. So kapag hindi natin yun ni-repack or hinigpitan ng panibago, masisira yung bearing. Kung hindi masira yung bearing, masisira yung kopa, mas maraming sira, mas malala, at baka hindi nyo na magamit. So ayan, ganito lang po ang pagtatanggal niya, no? Kailangan natin ng ganitong open wrench, manipis po yung dulo niyan. Lagay natin to, position yan, and then yung, ayan, size 15, pwede natin gamitan ng llave katulad nito. Ayan, at pagkukontrain lang natin yan, ayan. Tapos ikukontra nyo yung dalawa, and then iikutin ninyo. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan, pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo nang kamayin. Ayan. Next, yung natin, mahigpit siya. Ayan. So, ayan, ganyan lang siya. So, dun sa nag-request nito, ito na po yung actual videos. At itong ginagawa ko is pinapagawa rin sa akin. Baka umiikot sa kabila. Hawakan nyo dito, and then ikutin nyo na. Ganyan lang siya. Ang itsura niya na yan. Nakita nyo yung bearing, yung isang bearing nahulog na. So, napakarumi na niya, kaya hindi siya umiikot ng maganda. Ayan. Okay, tanggalin natin ang mga bearing. Ayan. Kapag may magnet tayo, mas madaling magtanggal ng mga bearing. Ayan. Kabila, tanggalin din natin. Okay. Punasan natin ang basahan. Ayan, para matanggal natin yung mga marurumi nating grasa. So ayan, bila. Tatanggalin lang natin yung mga excess na grasa. Ayan. Kaya natin ang anti-kalawang. Repack ng ganito. Ayan. Okay. Tapos noon, punasan natin ulit. So, itong bearing, linisin natin. Ayan. Kutin lang natin sa basahan. Ayan. Makikita nyo maputi pa siya at saka wala pa siyang mga tama. Pag ang bearing ay okay pa, walang mga tama yan, makikinis yan. Ayan. Lilinis ko lang ng ganyan, nasa basahan siya. Yung iba nilalagay sa lagayan and then ibinababad. Ito sa akin, i-sprayhan ko lang ng pangkalawang. Ayan. Pag na-sprayhan ko na, babalutin ko ng basahan. Ganyan. And then saka na ko siya gaganunin. Ayan. Para sa akin kasi mas mabilis yung paglinis ng ganitong klase kaysa yung sa ilbabrush. Okay, buksan natin. Tingnan nyo yung bearing. Diba ang linis? Parang bagong-bago. So ayan, pagkatapos yan, ibabalik na rin natin yung bearing. Tapos nun, ilagay na natin yung ating nilinis na mga bearing. Isa-isa. Ayan, ganyan lang. Para hindi magkahulog, kailangan talaga may grasa muna bago yung bearing. Then, pagkatapos dyan, kabilang side naman. Ayan, ganun din. Lagyan din natin muna ng grasa. Natin yung mga bearing. Yun. Ganun pa rin ang proseso, yung pagkatanggal natin, ganun pa rin ang pagbalik. So, dito, pasok natin. Ayan. Then, sa kabila, ilagay na natin itong lock nut at saka itong may dust cap. Okay. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ayan. So, hindi na kumakalog yan, tapos iikutin ninyo, maigpit, luwagan nyo ng konti. Ayan. Hindi umaalog, pero maluwag, yan na yung tamang higpit ng ating axle doon sa ating hub. So, kailangan hindi siya
kakalog. Then, sunod na natin yung lock nut. Paghigpit naman at pagbabalik nito, ganun mo to, kukontrahin mo and then hihigpitan mo tong hub, no? Napaka-importante ng ating open wrench na manipis. Ayan, ganyan, nakanipis siya. Hindi nyo kasi mahigpitan yan ng hindi manipis. Kapag makapal, madadamay pati ito, so hindi mo nyo mahigpitan. So, ayan. Tapos na ang ating pagre-repack ng hub na ball bearing. Ayan, na nakuha mo yung ating pag-repack, pag-aayos, at kung paano mag-kondisyon ng ating hub na ball bearing na stock up. So, thank you.